ba kayo? Tatapatan namin kayo. Oh, nakita niyo yung nangyari kay Pambari 4, talagang out of nowhere yan eh. Meron pang isang out of nowhere eh. Ay, si Suntay, di ba? Okay. So, isa na lang. Kasi si Migs, talagang makukuha natin yan. Isa na lang. Yung mga anak ni Erap. Ayaw nila yan. Ayaw nila ng yan ng yung impeachment dahil yung tatay nila nanggaling na diyan eh. Ayaw nilang very vocal si Jinggoy diyan yung impeachment na yan. Estrada Brothers. Pwede pa rin yung Cayetano siblings. Yung magkapatid na Cayetano. Pwede pa rin bumaliktad yan sa atin. Mga ano lang yung mga Cayetano, yung mga oportunista. Kung saan lang sila. Pero, kinakailangan nilang lumugar. Tatakbo na naman yan sa 2028 eh. Safe sila kay BP Sara. Dahil wala na to eh. Sinking ship na to eh. Wala na po si BBM. Hindi niya na ipanalo si Abalos, si Tolentino, yari. Kaya tiwala tayo dahil dyan. Nakita niyo po yung ginawa ni BP Sara? Oh, pwede pa rin si Loren, di ba? Kung tatakbo pa si Loren. Mahirap pong talunin si Luis Troy. Kasi nakita niyo naman. Mahirap pong tapatan. Mahirap pong tapatan. Kaya, makakalusot po si BP Sara dyan. Yan, di ba? At pag nakalusot siya, ako, hopefully, eto pong mga natalo nating kandidato, hopefully, maging busy po kayo, no? Talagang maging busy po kayo sa organisasyon pa rin, PDP laban. Tuloy-tuloy nyo po, pakilala kayo, ganun talaga. Mahirap pong pasukin, superstar lahat ng mga nakalaban natin. Si Pacquiao nga, oh. Yan ang pinakampalpak na mag-isip, yung sobrang tatalino. Tulad ni Tolentino. Walang dahilan para siya hindi manalo. Si Tolentino, di ba? 3 lang sila, oh. 3 silang original na PDP. Pasok ka sa banga sana, dapat pang-4 ka o hindi ka nalalayo doon. Top 5 ka sana ngayon. Top 5 ka sana ngayon. Kaso talagang ganyan eh. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po natin buksan ang ating himpilan sa inyong mga katanungan. Nanginayang ka ba, tol? Sabi ko na eh, puta, basura talaga. Talo si Diwata. Safe po si Anday. Hintayin nila yung pagbabalik, yung buwelta sa kanila ni Inday. Marami ba nanalo sa atin ng mga congressman? Pag naka-100 tayo na congressman, pwede pang impeachable. Yung ginawa nila kay Tatay Digong na pagpapahuli, pwede pong sampahan na impeachment yun. Anti-China, nakakatawa kasi masyado siyang bilib na bilib eh. Sa mga Pilipino daw, ay anti-China. Kaya panay atake sa China eh. Hindi mo alam, tol, dito ko tumatakbo sa Pilipinas. Panalo yung kinampanya ni Inday sa QC, si Congressman Suntay. 200 lang ang pagitan. Tama yan, lahat ng mga pumirma sa kanya. Kaya lang yung Prasco, panalo pa rin. Yung Gwen lang talaga yung tumama si Publicus Asia ni Malutikia. Boss Buds, Kinabamat Kiko. Yun lang nakita kong survey, nasa top 5 si Nabamat Kiko, boss. Reliable na ba siya? Hindi pa po kasi kailan lang sila nagsimula eh.
Well, yung reliability po, it takes time, di ba? It takes time. Pero ang problema ngayon, after na in-expose natin, napalpak lahat ng survey, sino pa magtitiwala sa survey? Di ba? Ang sasabihin lang natin, oh, nag-survey na naman kayo. Hindi nyo nga nahulaan si Kiko Bomb na papasok eh. Nag-survey na naman kayo. Hindi, wala nga sa inyo si Marcoleta eh. Lahat po na survey, talo si Marcoleta eh. Oh, paano nyo ipapaliwanag sa survey, yung resulta ng survey nyo? Gusto kong makita yung mga profesor na magpaliwanag. Sige nga, lahat ng profesor na nagmamarunong, ngayon nyo ipaliwanag yung nangyari. Ito, matagal na namin sinasabi to. May epekto po yan. Pinapakita ko nga sa inyo yung halimbawa ko na hindi nagre-reflect sa survey. Yung pagkakagulo. Yung milyon yung lumabas sa iglesia in support na ayaw nila ng impeachment. Yung pinakulong nyo si Tatay Digong, biglang lumabas yung mga tao. Totoo po, dati po, wala talaga. Ang hirap manawagan. Pero ngayon, buwat mo na yung nag-EDSA shrine kami, yung EDSA shrine po, walang kahirap-hirap yun. Padami ng padami yun. Kaya lang, inawat na ng mga pulis. Sinaraduan ng pulis eh. Paano po yung mga na may dayan? Alam niyo po, in general, hindi naman po malamang hindi naman po naka-apekto 'yun. No? Normal lang naman po 'yun yung may mga hindi nabasa. Lagi pong may liwi kay diyan. Malawak ba 'yan? Gaano ba kalawak? Makaka-apekto ba 'yan? Kasi alam niyo po sa totoo, ang paniniwala ko kasi hindi po fair ang mundo. Hindi fair ang mundo. Ngayon, kung naghanap kayo ng fairness sa mundo, wag na kayong tumira sa mundo. Matuto tayo na yung hindi patas na mundo, makakasurvive tayo. Hindi yung iyakan tayo ng iyakan. No? Ang sinasabi ko, hindi nag-straight yung mga Duterte karamihan. Kasi boto natin yan eh. Boto natin yung kay Bato, boto natin lalo na yung kay Bongo. Kung lahat ng Duterte supporters na bumoto, in-straight yan. Ako naniniwala ko sa mga madaling paunawain sa mga OFW yan. Madaling kausap yung mga OFW. Marami sa OFW. Kaya lang, sa sobrang dami ng populasyon ng Pilipinas, kakainin yung boto ng OFW lagi. Okay, pero tignan nyo po to, malaki po pagbabago niyan. Pagpasok po ng bagong kongreso, marami tayong naipanalong congressman. Ang congressman lang natin dati, dalawa na lang. Ay, tatlo. Si Ungab, si Paulo Duterte, tsaka si Duterte Youth. Ngayon po, may PPP. Malamang yung Duterte Youth, tatlo maging congressman natin diyan. PPP. Mataas din yung PPP. Kung dalawa o tatlo, pwede rin tayo magkaroon ng congressman na dalawa o tatlo. Eh yung iba pa na hindi ko masyadong kilala. Tapos yung yung mag-amang Duterte, di ba? Pasok din. Kaya marami pong nanalo eh. Nanalo na direkta PDP. Eh yung mga magbabaliktaran pa. Yung mga magbabaliktaran pa. Ay si ano pa pala, si Alvarez, nakakalimutan natin. Yun talaga yung sinasabi natin. Di ba paulit-ulit ako? Ang sinasabi ko, di ba, ang sinasabi ko lagi, ganito, panalo na tayo eh. Nagigigil na nga ako sa kapapaliwanag sa inyo eh. Ang Duterte vote, yan yung kay Bongo, yan yung Duterte vote. Number 1 tayo, number 1, papasok tayo lahat.
Wala tayo. Alangan naman sakalin mo yung mga alangan naman sakalin mo yung mga Duterte, di ba? Hindi naman po pwede yun. Naibigay na natin. Ano balita, boss? Still lumalaban. Hindi ko kasi alam kung paano kalakaran dyan sa ano na yan eh. Kung marami po nanalong congressman na PDP, yari. Mga Torres. Si Richard Gomez, atin din yan. Manginayang tayo, sana sila Atty. Vic, si Pastor, alam ko tuloy-tuloy pa rin yan sa ginagawa niya na pagtulong, yung KOJC. Alam ko hindi po titigil yan. Sana po yung iba ring kandidato na natalo, wag po kayong panghinaan, talagang ganyan. No? Darating din po yung panahon natin. Si Tol lang nakakapanghinayang kasi senador na siya eh. Okay naman, di naman siya nakakahiya, di ba? Bilang senador. Sa sobrang wais ni Tol, wais ka kasi Tol. Akala mo Tol, kaya kang dalhin, no? Tol, akala mo kaya kang dalhin ni Marcos? Hindi kasing popular ni Duterte si Marcos, Tol. Sinuwerte ka na nga, oh. Wala ka naman, Tol, eh. Kay Duterte ka lang umasa, Tol. Tapos, alam ngayon na loyalista, bilang nila 31 million mo. Sinakyan ni Tol yung issue ng China. Hindi po. Tinignan niya eh. Survey po yan eh. Ang pinagbabatayan ni Tol, survey. Ang mga Pilipino daw ay anti-China. Kaya inatake niya. Inatake niya yung China. Ang mga Pilipino, mas gutom. Ang maganda po rito, kala natin, sagana sa ayuda itong mga to. Nasayang, sa bagay, hindi na masaya ayuda. Baka alam ba natin na pinamigay talaga sa tao yung ayuda? Si Binay, tahimik lang mananalo sa... Malapit na sa finish line. Bigla pa na niya binanata. Correct. Tama yan. Di ba? Kung tahimik lang siya, kita mo si Lito Lapid. Tsaka yung... Eto at least natuto si Kiko at tsaka si Bam. Natuto sila sa karanasan nila noong 2022 at 2019. Talo sila eh. Kasi, inatake lang na nila ng inatake yung mga Duterte. Ngayon, natuto sila. Huwag natin atakehin. Paningit tayo. 10 lang yan eh. Di ba? Paningit tayo dyan. 10 lang yan. Eto pa, ang galing din ng ano nila eh. Bibilib ka rin eh. Nung naging 10 na lang, naging 10 na lang po yung alyansa. Putya, may mga chiwari-wari up yung dilawan. Boto na ng mga loyalista. Eto na lang si Kiko. Kaysa manalo si Aimee at saka si nauto. Uto pala kayo. Oo nga. Huwag natin iboto yan si Aimee. Kiko bomb na lang tayo. Hindi po siya pinakamagaling. Siya lang po yung nakagampan ng trabaho niya. Ano ba to? Mga latest ba to na senatoriables? O tignan natin yung mga latest na senatoriables ayon dito kay sa ating field reporter. So 10 milyon po ang nilamang. Kaya ang layo po, kawawa po. 10 milyon po ang lamang ni Bongo sa pinakamalapit na kandidato ng Marcos. Pinakamataas si Erwin Tulfo, 10 milyon. Imaginin po nyo yan. Yan po ang iyan nyo sa kukote nyo. Kung maglalaban yung ng one-on-one, kung maglalaban po ng one-on-one, ang Sara Duterte at sino mang mga kapanalig ni Bongbong Marcos, at least 10 milyon ang itatambak.
Nakuha po nyo. Pag lumaban po si Bam Aquino, hahati pa. Hindi na lang 10 milyon. Magpo-pull away pa si BP Sara, hati. Ano ngayon? Ano yung sinasabi ninyo? Na wala nang, sino ba yung, Gadon. Kumusta ka na, Gadon? Ano yung sinasabi mo ganon? Wala naman tao yung mga Duterte. Wala bang tao? 26 million si Bongo. Pure Duterte yan. Naniniwala po ba kayo na pure Duterte si Bongo? Opo. Ang mga dilawan galit kay Bongo at kay Bato. Ang mga loyalista galit kay Bongo at Bato. Gusto nga nila makulong yung mga yan eh. Walang boboto na loyalista at walang boboto na dilawan dyan. Makabayan black. Wala. Yan ang pure Duterte votes. Ngayon, magsisimula na po ang lame duck presidency ni Pangulong Marcos. Sa tingin ninyo, nagkukwenta din po yung mga senador. Puta, kwenta tayo. Pag tayo, ibang klase pala tong Inday na to. Sa 2028, pupunta yan sa kuta natin. At titirahin tayo doon sa kuta natin. Si Tol po ang pinaka, anong tawag doon? Sure ka na eh. Top 5 ka pa. No? Alam mo Tol, top 5 ka sana. Wala eh. Wala Tol. Talagang ganyan Tol. Muntikan pa nga yung mga bilyar. Nagwais din yung mga bilyar, di ba? Buti na lang. Okay. Kaya magiging kaalyansa po ng PDP. Ito, natitiyak ko po, mag-aalyansa po yung PDP tsaka NP. NP din pala yan si Marcos eh. Tama ba? NP si Marcos.